Ayan. So, sino po ang pwedeng magbasa po ng ating first slide? Anyone? Pwede po tayong mag-raise ng hands. Or ng hand lang, kasi isa lang. And from this live, yes po, Brother Jonathan Petiza. Hello po, good evening po. Sin is fundamentally understood as a transgression against God's will and a violation of His law. It is a state of alienation from God, a corruption of human nature that leads to broken relationships and ultimately spiritual death. While the concept of sin varies slightly across different religions, it generally involves actions, thoughts, or attitudes that are considered harmful, immoral, or contrary to divine or natural law. Amen. Thank you, brother. So ano po yung sinabi po doon, no? It is a transgression against God's will. And ano daw? Violation of His law. So anything, ano po? Anything na lumalabag sa kalooban ng Diyos, anything na hindi na nakasentro sa kalooban ng Diyos is considered sin. Meaning, hindi lamang siya patungkol sa mga batas na alam natin against the law in this world. Di ba? Meron tayong mga batas sa gobyerno na bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Yun lang yung kalimitan na alam ng tao when it comes to sin. Pero hindi lamang iyon ang nais na ipaalam sa atin ng Lord. There are times kasi na ang tao ay mahilig gumawa ng mga excuses. Can we put it in the chat box? Excuses. Karamihan sa tao, punong-puno ng excuses para lang magawa yung sariling kagustuhan. Para lang magawa ano ba yung gusto niya, pero hindi naman gusto ng Lord. There are different aspects na makikita natin sa buhay natin, but the question is, lahat ba ng aspetong iyon ay naisusuko natin sa Lord? Or sa isang aspect lang? Na ay Lord, itong bagay na to, sige, surrender ko sa iyo ito. Pero ito Lord, akin na to ah. Hindi ko na po may surrender ito kasi po ganito. Kasi. Now, the Lord wants us to be sensitive enough na ano po? To be sensitive enough na laging nakikinig sa banal na spirito. Why? Because the moment na hindi na tayo sensitive sa Holy Spirit, sariling kagustuhan na natin yung nasusunod natin. At kapag sariling kagustuhan na yung nasusunod natin, ano na yun? Considered na as sin. Bakit? Kasi against na iyon sa will ng Lord. Ngayon, pag-aaralan natin, ano nga ba yung mga bagay, no? Na hindi natin namamalayan, tayo na pala ay nakakagawa ng kasalanan against our God. Okay. So kung titignan natin, transgression against God, sin is often defined as a rebellion against God's authority and a rejection of His will. Bilang isang Kristiyano, we are supposed to be, have that personal relationship sa Lord. Ngayon, kapag ikaw ay merong personal na relasyon sa Panginoon, matik, dapat alam mo yung mga bagay na nakalulugod sa kanyang harapan
at mga bagay na ayaw niya. If we will take a look sa relationship dito sa mundo, whatever kind of relationship, it might be romantic, in your family, or what. Kapag kilala mo yung tao na iyon at mahal mo, hindi ka gagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanya o ng mga bagay na makakapagbigay ng kalungkutan sa kanya. And as a Christian, especially a servant of God, ano po yung kailangan? We will not grieve the Holy Spirit. Dahil the moment that we will have that rebellion against God, against the will of the Lord, nasasaktan natin ang ating Panginoon. Now, says it involves a deliberate choice to disobey God's commands or to prioritize. Because of the free will na ibinigay ng Lord sa tao, ano yung makikita natin doon? We have the choice kung ano ang gagawin natin sa ating buhay. We have a choice kung anong pamumuhay ang gagawin natin. We have a choice na ano? Susunod ba tayo sa Lord o hindi? Isusuko mo ba yung pinapasuko sa ni Lord o hindi? Gagawin mo ba yung pinapagawa ng Lord sa iyo o hindi? It is your choice. So ano yung kailangan? Again, for us to not sin against God, we should have that intimate connection to the Holy Spirit. Kasi mga kapatid, kaya itong paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, tinuturo ng Panginoon, your relationship with the Holy Spirit, because the moment na napabayaan mo iyon, napakadali na lang sa iyo na gumawa ng kasalanan. Sometimes, hindi mo namamalayan, nagkakasala ka na pala. Bakit? Kasi hindi mo na kinikilala ang banal na spirito, ang pagkilos ng Panginoon, nang hindi mo din namamalayan. Why? Because you are focusing now on the things na pang sarili mo lang. Ano yung feeling mo? Ano yung gusto mo? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung plano mo? Ano yung pangarap mo? Puro ikaw. But the moment that you will surrender everything at the feet of the Lord, ano yung makikita natin? Masusunod natin ang kalooban ng Lord. At matik, kapag nasunod mo ang kalooban ng Lord at nasa sentro ka ng kalooban ng Lord, you will not rebel against God. Amen? So it's very important mga kapatid, habang pinag-aaralan natin itong nature ng sin, habang pinag-aaralan natin ano ba ang ugat ng sin na iyan, ano ba yung mga bagay na ayaw ng Lord, it's very important na aalagaan natin mga kapatid yung relasyon natin sa Panginoon. Because the moment na hindi na natin ito naaalagaan, kahit ayaw mo, makakagawa ka ng kasalanan. Kahit ayaw ng mind mo, mahuhulog ka sa kasalanan. That's why, again, before tayo mag-dig deep dito, in the nature of sin, it is a reminder. Alagaan natin ang relasyon natin sa Panginoon. Nang sa gayon, masunod natin ang kanyang kalooban. In the Christian tradition, sin is seen as violation of God's holiness and a failure to live up to His standard. Kung dito sa mundo mayroong tinatawag na standard, higit lalo sa ating Panginoon. I was preaching yesterday, at isa sa ibinaba ng Panginoon is, kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka karapat-dapat sa Diyos.
Grabing word. Hindi karapat-dapat. And it is given na ang lahat ng tao ay nagkasala, kaya by default, wala talagang karapat-dapat sa Panginoon. But since we are all here, tinuturuan ng Diyos na hindi lang tayo dapat mag-stay doon. Ano yung kailangan? To live up to His standard. Pakilagay nga po sa chat box. His standard. Nowadays, ang titignan po natin, no, ang mundo ay bumababa na yung standard. But His standard will remain no matter what. Ang mundo man ay magpakasama o ang mundo man ay magpakumbaba, either of the two, His standard will remain. The question is, kung grade-gradean tayo, kung hahatulan tayo ng Lord, pasado kaya tayo sa standard niya? This question is not to condemn us, but an invitation to every one of us na now is the time na ano po, na mas lalong higit na mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. So that by the help of the Holy Spirit, makakapasa tayo doon sa standard ng Diyos. Kasi kung hindi ka pasado sa standard ng Diyos, matik, you are violating God's holiness. So what's the point, mga kapatid? The reason why we are here, the reason kung bakit ito ang binababa ng Panginoon sa gabing ito, because we are called to what? To be consecrated. We are called to what? To be purified. Bakit? Dahil ang Diyos ay babalik saan? Pure bride. Yun ang hinahanap ng Lord. Especially to us na naglilingkod, especially to us na merong ministry, especially to us na humahawak ng mic, or whatever ministry ang kinabibilangan mo. It is very important that our purity is being consecrated. That we will not violate God's holiness. Kasi kapag alam mo kung gaano kabanal ang Diyos na pinaglilingkuran mo, aayusin mo ang pamumuhay mo sa pamamagitan ng pagsuko sa kalooban ng Lord. Hindi sa sarili nating kalooban. Amen? So let us strive, ano po, to serve the Lord, living up to His standard. Hindi para i-impress ang ibang tao, hindi para i-impress si pastor para ma-promote ka, kundi para ano? For you to pass the standard of the Lord. Kasi sa atin, sa mga estudyante na nandito, di ba gustong-gusto natin na nag-aaral tayo ng mabuti? Para ano? Para hindi tayo mabagsak. Kasi pag bagsak ka, nakakahiya. Higit lalo dapat sa ating paglilingkod sa Lord na mas pagbutihin natin, hindi lamang sa ministry, kundi sa ating personal na buhay. What I'm saying is, na kahit wala ka sa labas at ikay nandyan lang sa kwarto mo, still, you are doing the will of the Lord. Still, you are meeting God in the secret place. Hindi kasi pwede na puro tayo public ministry, puro tayo public preaching, pero wala tayong personal na interaction and encounter with God. Hindi natin pwedeng sabihin, once po, nagkaroon po kami ng encounter God retreat sa church. Tapos po, lay po ako noon, nung part po na iyon. And then, ayun po, nag-start na po doon.
And then yun lang yung gagawin mong encounter sa Lord. No. Gustong ituro ng Panginoon sa atin ngayong gabi na ano po, pahalagahan natin yung personal na relasyon natin sa Panginoon so that we will not, ano po, violate God's holiness. So that hindi tayo mahuhulog sa kasalanan. I'm not saying na hindi na tayo magkakasala for the rest of our lives. But the Lord is teaching na ano, prevent. At ma-prevent lang yun, hindi sa sarili nating kakayahan, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. The very reason you are here right now tonight, naka-attend ka kahit busy ka, may gagawin ka pa, mahina yung data pero nailaban, because the Lord wants you to be His pure bride. Can you put it in the chat box? Pure bride. Now, people of the living God, let us proceed po in the next slide. Corruption of human nature. Yan, pakibasa nga po ang number 1. Anyone in this class? Any 2? Or magtatawag na lang po tayo. Tawagin nga po natin si Sister Mary Ann. Pwede po bang pakibasa ang number 1? Hallelujah. Sin is not just a series of isolated acts, but also a distortion of human nature, leading to a flawed understanding of good and evil. Patuloy na po ng 2 and 3, sis. This corruption is often referred to as the sin nature or fallen nature, which inclines individuals towards selfishness, pride, and other destructive tendencies. Number 3, the concept of original sin, particularly prominent in Christian theology, suggests that humanity inherits a propensity towards sin from the first humans, Adam and Eve. Ayan, thank you po. So, titignan po natin dito, no, mababalikan na naman natin, dahil nasa nature of sin tayo, mapapasadahan na naman itong kay Adam and Eve. Ano nga ba yung ginawa? Ano nga ba? Saan ba nagugat? So, titignan natin, by default, ito yung naipamana sa atin ni Adam and Eve. Yung sin. Yung tipong, wala ka pang nagagawa nung baby ka, pero by default, andun yung pamanang kasalanan. Now, kung bakit nagkaroon ng corruption sa human nature is dahil hindi nag-obey si Adam, si Eve. Sino po sa kanilang hindi nag-obey? Pwede po bang pasagot sa chat box? Sino bang di nag-obey kay Lord? Si Adam ba o si Eve? Sige po, i-wait po natin. Sino po ang courageous na magsasagot? Adam, praise God. Sunshine Molina. Meron pa po ba? Dapat po active po tayo dito, mga kapatid. Lalo na yung mga estudyante dito na active sa school, dapat mas active tayo dito. Hallelujah. Pero ito na yung sagot. Tama, nagkamali si Adam. But you know what? Both of them ay nagkasala sa Panginoon. Pag sinabi mo nagkasala si Adam, si Eve ba hindi nagkasala? No. Both of them nagkasala. Kaya nga lang, kung titignan natin, bakit nauna si Adam? Bukod sa una siyang ginawa, no? Sa kanya kasi binaba yung utos ng Lord. Anak, ito. Kainin nyo na lahat. Huwag lang itong bungang ipinagbabawal. Yan. Itong bungang kahoy na ito. First na nakarinig nun,
ay si Adam. Bago mababa kay Eva. Now, ano yung gustong i-point sa atin ngayon ng Lord? Merong mga bagay na binaba sa atin ng Lord. Anak, huwag yan. Anak, huwag dyan. Anak, huwag mong ituloy yan. The question is, sinusunod ba natin yung mga bagay na iyon o susunod tayo sa agos? Na meron kasi tayong kaibigan na nagsabi, ay dito na lang, ay ito na lang. Kasi kung titignan natin, ang mundo ay laging merong ino-offer. But we, as a heaven citizen, ano yung kailangan? Kahit magmukha ka ng weird sa mundo, basta masunod mo ang kalooban ng Diyos, sumunod ka. Amen? Just like po, sa mga talagang tinatawag ng Lord in full-time ministry. Not everyone ay tinatawag ng Lord for that. Pero kung ikaw ito, na tinatawag ng Panginoon in a full-time ministry, obey. Kahit maraming sasabihin sa'yo ang ibang tao. I wanna share this testimony of mine. Sa grasya po ng Panginoon, ako po'y nakapagtapos ng kolehiyo in a course of business administration. And praise God, inalaw din po ng Lord na makakuha ng education units. At ako po'y panganay sa aming magkakapatid. So, dahil tayo ay nasa Filipino culture, pag ikaw'y panganay, ikaw ay aasahan na maging breadwinner ng pamilya. Kapag ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo, ikaw ay inaasahan na magtatrabaho ka para sa pamilya. Pero walang leading po sa akin when I was a fresh graduate. Pero because of pressure, nagtrabaho po ako. Now, nung time na ako ay nag-work, yung mga nire-raise up ng Lord na disciples, unti-unting nawala. Nung ako ay nag-work, walang peace. Bakit? Kasi kapag wala ka sa sentro ng kalooban ng Lord, panigurado wala talagang peace. So when I received the word of God, na sumunod lang ako at siyang bahala sa akin at sa pamilya ko, I resign. Kahit maganda yung swelduhan. Sumunod ako sa pinapagawa ng Lord. But it is not easy. Bakit po? Dahil gusto po ng Lord, tayo po'y sumunod sa Kanya. Ngayon, ito po yung titignan natin, no? May mga bagay na mahirap sundin. May pinapasuko ang Lord, mahirap isuko. May pinapagawa ang Lord, mahirap. Pero kahit anong sabihin ng iba, kahit hindi nila maintindihan, sumunod. Why? Because the moment na hindi ka na sumunod, kahit ano pa yung nasa reason mo, ikay nagkakasala. So the moment na talagang tinawag ako ulit ng Lord to have that full time, okay Lord, this time, ikaw na lang talaga. Regardless kung meron akong marinig sa pamilya ko, regardless kung may marinig ako sa mga kabatch ko. And you know what? The moment na ako'y sumunod sa Panginoon, pinapatunayan niya yung mga pangako niya. Now, who would thought na ako ay isang full-time, pero nakakapunta ako sa iba't ibang lugar, sinong nagpa-finance? Si Lord. So ano po yung makikita natin dito? Though the world is corrupted, though the human nature is corrupted, ano yung kailangan? Sumuko. Saan po? Sa harapan ng Panginoon. I-lay down natin sa Lord na, Lord, ito yung gusto ko, pero yung gusto mo pa rin yung susundin ko. Just like kung titignan natin, gusto ni Eve na kainin yung forbidden fruit,
Kahit hindi yun kalooban ng Lord, kinain niya, nag-umpisa yung human nature na corrupted. Ngayon, kung ayaw natin na makorrupt tayo, yung ministry natin, yung mga plans ng Lord sa buhay natin, anong kailangan? Lord, kahit gusto ko ito, kung pinapabitawan mo, bibitawan ko para sa iyo. Lord, kung ito po yung gusto niyo na gawin ko, gagawin ko po para sa inyo. So can we pray at this moment? Heavenly Father, thank you so much, O God, sa iyong tinuro at binaba sa gabing ito. Lord, alam namin hindi pa tapos, Panginoon, but we believe, O God, that you will continue to minister to us. You will continue to help us, Holy Spirit, to walk righteously, to surrender everything na pinapasuko mo, and to embrace everything, O God, na nais mo na gawin namin. Thank you, Holy Spirit, and we want more of you. Just continue to minister at this night. In Jesus' name, amen and amen.